Hello guys! Hello! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Aquarius, alamin natin ang bi-weekly reading mo. First 2 weeks ng October 2024. And maraming salamat pala Aquarius dun sa mga nagme-message sa akin na nakaresonate sila na Aquarius, ganito ganyan. Thank you sa inyong lahat. And if bago ka sa channel ko Aquarius, I hope na magustuhan mo itong channel natin, ang mga videos natin. And kung gusto mong ma-notify, i-press mo ang notification bell button guys. Kasi pag na-press mo yon, ikaw yung unang makakapanood sa mga videos na ina-upload ko. Okay. Aquarius, embrace the moment, fairies, earth magic. Woo! Ang galing na ito. Kasi itong embrace the moment na to, sinasabi sa'yo ng barahan na kailangan mong i-enjoy yung kasalukuyan. Think positively today. Remove negativity. Alisin mo yung mga negative thoughts, negative emotion. Huwag mong masyadong i-pressure yung sarili mo. Huwag mong masyadong i-judge yung sarili mo or yung ibang tao. Dito sinasabi ng barahan na yung gagawin mo sa ngayon, yung parang iti-treasure mo yung current events or current moment or yung kasalukuyang sitwasyon. Malaking bagay yun, lalo na doon sa mga Aquarius na mahilig mag-overthink. Okay? Treasure the moment, embrace the moment, enjoy the moment, parang ganon. And isipin mo na ang importante sa ngayon. Okay? Huwag kang masyadong mag-focus bukas. Kasi bukas, may bukas din yun eh. 'Di ba? So, kailangan mong mag-focus sa ngayon. And may earth magic tayo dito. Plus, makikita mo yung rainbow dyan. So, may rainbow of happiness. So, sinasabi na yung fairies mo, yung spiritual helpers and guides, may parang ano sila, may gusto silang ibigay sa'yo na magic, earth magic, money yan guys. Okay? So, money. So, ay handa mo ang sarili mo dahil posibleng may mga unexpected inflow ng abundance, especially sa usaping pera, ngayong Oktubre. Okay. Wow. 5. May iba sa inyo dyan, Aquarius, na naghihintay kayo ng balita. Pwedeng nasa long distance relationship ka, or pwedeng naghihintay ka, pwedeng matagal ka ng single. Ang nakikita ko sa'yo dito, pwedeng matagal ng naghihintay ng karelasyon. 3 years na siguro or 4 years na or pwedeng 3, 4, 5, 6 years nang naghihintay pero wala pa rin. Mayroon din sa inyo ditong naghihintay kayo ng proposal, wedding proposal, lalo na yung mga babaeng Aquarius. Okay? So kung makikita mo dito, masyado kang nag-iisip ng nega. So wag kang magmadali. Ano yung sinasabi? Embrace mo lang kung ano sa ngayon ang kasalukuyang nangyayari sa buhay mo. Okay? Nakikita rin natin dito, pwedeng yung iba naghihintay ng contract, naghihintay ng trabaho, tawag sa trabaho, naghihintay kung kailan parating yung ship nila, or kung kailan parating yung swerte nila. Parang ganyan yung sinasabi. Yung iba din, oh, 'di ba? So, it's a confirmation, guys, na yung iba naghihintay kung kailan sila ikakasal, kung kailan sila mabubuntis, kung kailan mabubuntis nila yung asawa nila. So, yun. Sinasabi ng baraha dito, huwag kang masyadong mag-alala, huwag kang masyadong mag-panic kasi may nakikita tayo ditong kasal. May kakasal, may family gatherings, pwedeng 2025 siya. So, yung mga Aquarius na medyo nagpapanik na kung kailan sila ikakasal, hindi pa nagpo-propose yung kanilang karelasyon, eto na, posible siyang April, or posibleng January, February, March, April, May, posibleng May or 2025 talaga to, or pwedeng October next year yung kasal mo, or pwedeng yung pag-uusapan na kasal or commitment or attachment. Meron din ditong graduation, pwedeng may paparating na graduation,
may paparating na recognition like mga salary increase or pwedeng mga pagtaas ng sweldo, possession, or pwedeng paglipat ng bahay, pwedeng nagpapagawa ng bahay, 'di ba? Yung parang mag housewarming, house blessing, 'di ba? So 'yun. Nako. May isang tao dito, lalaki 'to. Kahit sabihin mong babae yan, lalaki. Isang lalaki ang parang matagal ka ng gustong makita, or pwedeng may lalaki dito, pwedeng ex mo yan, hindi ka niya makalimutan, hindi siya makaget over sa'yo. And sobrang, kahit sabihin natin sigurong 3 years na kayong hiwalay, still ano pa rin siya, in pain pa rin siya, may mga grudges and resentment pa rin siya. Tingnan mo, kita mo, hindi siya makapag-desisyon, hindi siya makamove on, hindi, parang anong tawag dito, pinili niya, parang ganun, pinili niyang mag-stay sa kasalukuyang ganitong sitwasyon. 3 years na parang ganun, or almost 5 years na. Pero mas pinili niyang maging malungkot, mas pinili niyang hindi mag-move on. Kasi parang ikaw ata yung unang minahal niya, first love niya, or pwedeng pangarap niya, ikaw lang, parang ganyan. So ganito. Okay. Nako. Okay, so yun. Nakikita natin yung future happenings dito. May posibleng travel. May pwedeng bibili ng sasakyan dito. May magta-travel. May honeymoon. Parang ganon. May lilipat ng bahay dito. Lilipat ng bahay. Lilipat ng location. Pwedeng pupunta ng ibang bansa to. Pero malayo pa to Malayo pa. So, July or pwedeng June, July, ganun. Or pwedeng December next year. So, yun. So, yung mga plano, kung makikita mo dito, may matagal ka ng pinaplano na pagte-travel, pag-abroad, or kung ano pa man to. Matagal mo siyang, plinano. Palagi siyang nahahang. Kasi, may problema sa pera, problema sa dokumento, ganyan, ganito. And then, ngayon, nakapag-desisyon ka na. So, handang-handa ka na hanapin kung saan ka man papad pa rin. Hahanapin mo kung saan ka siswertehin. And nakikita ko sa'yo dito kasi nasa kasalukuyan kang ganito, 8 of Swords. Parang kahit nagtatrabaho ka, wala pa rin naiipon. Kahit na anong gawin mo, nasa stagnation pa rin. So, parang ang pakaramdam mo sa lugar kung nasan ka ngayon is hindi ka dyan siswertehin, na parang ang feeling mo, nasa ibang lugar yung swerte mo. Or ang feeling mo, kailangan mong umalis sa kasalukuyan mong location. And kailangan mong magmadali na pumunta doon sa lugar na gusto mo. Okay? So, comment down below if kung saan mo balak pumuntang lugar, lumipat, or kung saan mo nararamdaman na doon ka siswertehin. Comment down below, guys. Okay? Thank you, guys. Bye!